Welcome to Silver Lining, where we find hope in every season of life. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Silver. Sa gabing ito ay pag-uusapan natin kung ano ang gagawin natin para mabigyan natin ng value ang salita ng Diyos at kung paano natin ipamuhay ang mga ito. Habang inahanda ko ang aming breakfast noong Monday morning, tinanong ako ng aking misis kung meron ba akong pwedeng idagdag tungkol sa mga sinusulat niya. Oo nga pala, yung mga post ko lately sa Instagram at Facebook ay yung mga sinulat ni Tina lately. Matagal siyang nahinto sa pagsusulat dahil sa dami ng mga pangyayari. Madaming doctor's appointment, maraming family matters na dapat asikasuhin, kasama pa ang business niya sa work. Pero purihin ang Panginoon dahil unti-unti nang bumabalik ang kanyang ministry at ang kanyang kalusugan. Salamat sa mga prayers ninyo, lalo na sa aking mga prayer warriors at mga kaibigan na nagdarasal. Kasama ko si Tina sa lahat ng mga endeavors na pinapasukan ko, lalo na sa ministry. Ang gifting niya ay mostly teaching, writing, and nurturing. Facebook page niya po ang Leadership Division. Please support her by following and sharing. Salamat po. So, ang pinag-usapan namin nung umagang yon ay tungkol sa kung paano maintindihan ang salita ng Diyos para ma-value ito at seryosong ipamuhay ng tao. Yung hindi puro head knowledge lang. Sa panahon na ito, dahil naganap na ang sources of information sa internet, marami na ang instant theologians sa tulong ng AI. Ang daming nagpo-post ng mga Bible verses. Yung iba, panay ang share ng reflections na gawa ng iba, pero talaga bang binabasa nila? Kung binasa nila, ito kaya'y naintindihan nila. At kung naintindihan naman nila, meron ba silang desire na ipamuhay ito? Paano nga ba ito? Para mas maintindihan natin, dahil napakalaking subject nito, isi-share ko po ang topic na napag-usapan namin. Sabi ni Tina, marami ang nakakaalam ng mga tao, lalaki man o babae, na huwag mahulog sa sexual sin. Bakit ang dami pa ring may ibang babae at ibang lalaki ang mga may asawa? Ang daming leaders ng mga iba't ibang relihiyon na supposedly Christian churches ang patuloy na nahuhulog sa kasalanang ito. Ang daming matatalinong tao, tulad ni Elon Musk, na nabalitaan ko na hindi nabunso si X. May pang 13th na siyang anak sa isang 26-year-old na influencer. Hindi ko po siya hinuhusgahan o kahit ng sino man. Nagbibigay lang po ako ng facts para po sa illustration ng ating paksa sa gabing ito. Sabi sa 1 Corinthians 6:18, flee from sexual immorality. Ang verse na ito emphasizes the serious personal impact of sexual sin and calls for a decisive action para iwasan ito. Ito pa sa 1 Corinthians 6:9-10. Do you not know that the unrighteous will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived. Neither the sexually immoral, nor idolaters, nor adulterers, nor men who have sex with men, nor thieves, nor the greedy, nor drunkards, nor revilers, nor swindlers will inherit the kingdom of God. Di ba malinaw? Aling part ang hindi maintindihan dito? Di ba malinaw naman? Sa mga verses na ito ay listahan ng mga behaviors, kasama ang sexual immorality, kasama ang kabaklaan, ang pagnanakaw, ang pagiging swapang o mandaraya, ang paglalasing ng labis, ang palaaway at pagmumura, ang swindlers o sa panahong ito, scammers. At sinasabi rin dito ang consequence, ang hindi mag-inherit ng God's kingdom. Halimbawa, kung nag-apply ka sa trabaho at sinabing hindi ka kwalipikado, hindi ka pasado para ma-hire sa trabaho. Ano ang ginagawa natin para maging qualified? Di ba nag-aaral tayo?
Nagpa-practice, iniintindi natin kung ano ang gagawin, naghahanap ng sagot o solusyon para lang makuha natin ang ating pinapangarap na trabaho. Bakit hindi natin ito gawin? Para tayo ay maging qualified na makapasok sa kaharian ng Diyos. Seryoso ito, hindi ito biro. Kung hindi ka makakapasok sa kaharian ng Diyos, saan ka pupunta? Pupunta ka sa kaharian ng demonyo, sa impyerno. Pero bakit kaya? Ano kaya ang dahilan kung bakit hindi seryosohin ng tao ang kanilang relasyon sa Diyos? Mahal ba ng tao ang Diyos? May value ba sa mga taong ito ang Diyos? Balik tayo sa topic na pinag-usapan naming mag-asawa. Sa Hebrews 13:4, ang sabi doon, marriage should be honored by all, and the marriage bed kept pure. For God will judge the sexually immoral and adulterous. Yung mga mag-asawa, sasabihin nila sa kanilang mga asawa na mahal ang bawat isa. Pero sa isang iglap, kung may naka-attract sa kanila, nahuhulog sa sexual immorality. Kanina lang ang mga relihiyoso nagdasal ng lead us not into temptation. Tapos pagkahulog, tatanungin nila ang Diyos, bakit mo ako ni-lead sa temptation? Sisisihin pa nila ang Diyos. Tapos, kung may pagkakataon, uulitin pa ulit. Yung iba, ikikwento pa nila sa kanilang mga kaibigan na parabang very proud sila na nakaisa sila ulit. At nagtatawanan pa sila na parabang tuwang-tuwa sila na pinagtaksila nila ang kanilang mga asawa. At ang lalong nakakalungkot na parang tuwang-tuwa pa sila na nagkasala sila sa Diyos. Sa 10 Commandments nakalagay, you shall not commit adultery. Palagi itong tinuturo sa malalaking simbahan. Pero bakit ang dami pa rin gumagawa? Paano maintindihan ng tao ang mga sinasabi ng Diyos para magkaroon ng tunay na transformation sa kaisipan at puso ng tao? Ang daming tanong na kailangan ng kasagutan. Hindi ko po alam ang lahat ng kasagutan. Pero sa pag-uusap naming mag-asawa, ito ang mga bagay na nasabi ko. Sana'y makatulong po sa ating lahat. Palagay ko, ang pag-internalize ng salita ng Diyos ang umpisa. Hindi lang binabasa kundi inaaral. Renew your mind daily. Kailangan magbasa ng Bible araw-araw. Sa pamamagitan nito, marirenew ang isipan ng tao. Mahirap po itong gawing consistent. Pinagdaanan ko na rin po ito at ng karamihang mga Kristiyano. Ang pag-transform ng isip at puso ay isang mahabang proseso. It is a journey that involves God's divine grace and practical daily steps na kung titignan natin parang madali pero mahirap. Pero hindi ko rin po tinatawaran ang sovereignty at kapangyarihan ng Diyos to transform a person's heart in an instant. Pwedeng gawin ng Diyos ang gusto niyang gawin dahil siya ay Diyos. Dahil kulang ng oras at nagmamadali ng asawa ko na mag-prepare para pumasok sa trabaho, sabi pa niya, meron siyang follow-up, parang yung word na adore o adoration. Paano mo sasabihin sa tao to adore God? Paano natin sasabihin at i-explain sa tao para magkaroon sila ng moment na makapag-transform ng kanilang mga puso't isipan? So ito, naiwan sa akin ng buong araw ng Lunes at pinag-isipan at pinagdasal para bigyan ng linaw ng Diyos at para mabigyan ng kasagutan ang mga tanong. Ang nakagawian ko po, kung meron akong kailangang sagot, bumabalik ako sa salita ng Diyos. Sabi sa Romans 12:2, nandun ang sinabing, be transformed by the renewing of your mind. So, sa pagbabasa ng Bible, araw-araw, maaring itama ng Diyos at baguhin ang ating isipan. Kailangan nating mag-pray araw-araw, humingi ng guidance. Pray for the Holy Spirit's strength to overcome temptation and for wisdom to make godly decisions. Ugaliing gawing araw-araw ang humingi ng tawad sa mga nagagawa mong kasalanan, mga shortcomings. Humingi ng tulong sa Diyos to
overcome them. Magtiwala sa mga pangako ng Diyos at sa Kanyang pagpapatawad. Kailangan din natin ng disiplina, lalo na ang spiritual discipline. Kailangan nating mag-engage sa community, sa church. Kailangan makihalubilo tayo, maki-fellowship sa mga pareho ng pananampalataya o paniniwala. Hindi ko po sinasabing i-isolate niyo po ang inyong mga sarili sa church lang. Ang sinasabi ko ay kailangan natin ng pwedeng mag-encourage kung tayo ay nanghihina, ng accountability partner at suporta dahil hindi tayo laging malakas. Madalas, marami tayong katanungan tungkol sa binabasa natin. Kaya magandang mag-join ng Bible study. Magpa-mentor sa leader na makakatulong sa iyo para maintindihan at kung paano mai-apply ang scripture ng praktikal na paraan. Sa pamamagitan nito, magkakaroon tayo ng spiritual discipline. Bantayan nyo rin ang inyong environment. Sa verse na aking binanggit sa umpisa sa Romans 12:2, bago ang sinabing be transformed by the renewal of your mind, sinabi muna na do not be conformed to this world. Mag-set ng boundary. Ang ibig ko pong sabihin ay maging aware kayo kung ano ang pinapanood nyo sa TV, kung ano ang binabasa ninyo, o kung sino ang tropang sinasamahan ninyo. Baka kayo maimpluwensyahan na pwedeng makapagpahulog sa iyo sa temptation, na maaring sumira sa buhay, puso mo at isipan. Ito pa, palitan na ang mga nakagawiang patterns sa iyong buhay. Tignan at i-identify ang mga nakapagpahulog sa iyo sa temptation noon. I-identify ang mga kahinaan at iwasan ang mga ito. Mag-umpisa ng habit na alam nating magpapasaya at mag-o-honor sa ating Panginoon. At lagi nating tandaan ang mga experiences natin na binago ng Panginoon, kung paano pinakita ng Diyos ang kanyang pagmamahal. At magpasalamat. Lagi rin tandaan na ang transformation ay isang proseso. Sabi sa 2 Corinthians 12:9, God's grace is sufficient and His power is made perfect in our weakness. Marami sa atin ang may experience na nagkamali, nahulog sa temptation. Matuto tayo sa ating nakaraan. Huwag magmukmok at isipin na wala na tayong pag-asa pa. Don't be discouraged. Use each moment as an opportunity to learn and grow closer to God. Ang grace ng Panginoon ay naririyan, tulad ng sinabi ni Paul sa 2 Corinthians 12:9-11. Kaya sa pamamagitan ng pagpapractice araw-araw ng mga ito, maaari nating ma-internalize ang mga salita ng Diyos na makakapagpabago ng ating isipan, makakapagpabago ng ating desires at ng ating mga gawa. Over time, these habits can create a resilient foundation of faith na makakatulong sa atin upang maipamuhay at upang maiwasan ang mga temptations sa ating buhay and live a life that honors and value God and His words. Amen po ba? Kung na-encourage po kayo sa aking mensahe ngayong gabi, pa-share. Baka merong kailangan makarinig nito. Someone who needs hope. Let us build a community of faith together sa pamamagitan po ng ating programa. I-share at makinig sa kabuuan ng ating episode at mag-subscribe na. Kung meron kayong prayer request o katanungan, message niyo lang po ako. Tara, pray na tayo. Heavenly Father, we come before you with grateful hearts, seeking your guidance and strength. Thank you for the truth of your word, which reminds us to keep our hearts and minds pure and focused on you. Lord, transform our desires and empower us to live a life that honors you. Forgive our shortcomings, Lord, and renew our spirit each day so that we may grow even closer and closer to you. We pray all this in the precious name of our Lord and Savior,
Jesus Christ. Amen. Salamat po sa inyong pakikinig. Sana ay nakapagbigay po ang ating episode ngayon ng karunungan at kaliwanagan upang maging mas malinaw ang ating pangunawa at gabay sa direksyon ng ating paglalakbay sa buhay sa kasalukuyan. Abangan ang ating mga bago pang weekly devotional. Until next time, salamat po uli. Ako po si Silver sa pahintulot po ng ating Diyos na nagbibigay liwanag, karunungan at pangunawa. Nandito muli ako next week. Bye. God bless. Remain steadfast in your faith and shalom.